Kilalang kilala si Solen at ang pamilya nito bilang isa sa mga taong mayaman at maraming impluwensya. Dahil dito ay lumaki si Solen na nakukuha ang lahat ng mga bagay mula sa maliit hanggang sa mga bagay na may malaking halaga. Maihahalin tulad ang pagiging spoiled dito sa isang prinsesa na nakukuha ang kanyang gusto sa pamamagitan lamang ng kanyang utos. Aminin mang pinalaking mata pobre si Solen ay hindi pa rin nawawala ang pagiging masunurin nito sa kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang amang si Ernesto, dahil mataas ang tingin niya dito. Hindi nawawala sa kagustuhan ni Solen na sundan ang yapak ng kanyang ama. "Papa, pwede niyo po ba akong isama sa work niya sa susunod?" Tanong ni Solen sa kanyang ama na abalang nakatutok sa harap ng kanyang computer. Lumingon naman ang ama ni Solen sa kanya at ngumiti dito. "Oo naman anak, isasama ka ni Papa sa susunod, kaya dapat ay tapusin mo muna ang mga assignment mo." Mahabang sabi nito habang ginugulo ang kanyang buhok. 13 taong gulang pa lamang si Solen noon. Gustong-gusto niya talagang magaya sa kanyang ama. Ngunit hindi na malingid sa kanyang isipan kung paano nga ba nagsimula. Hindi niya din naman narinig sa mga katulong na lumaki sa yaman ang kanyang ama, maski ang ina ay wala ring nabanggit tungkol dito. Kaya naiwan pa rin ang katanungan sa kanyang isip hanggang sa lumipas ang ilang taon. "Papa?" Tawag ni Solen sa kanyang ama. Sa kasalukuyan ay malapit ang tumuntong si Solen sa edad 18. Ilang taon na rin ang nakalipas nang una niya mapuntahan ang kumpanya ng ama. "Pwede niyo po bang itonggaw na lang po yung ipakustomize niyo sa debut ko?" Tanong ni Solen. Hindi naman nagkulang na pagbibigay ng atensyon ng kanyang ama ni Solen kahit paabala ito sa napakadaming papeles sa harap nito. "Kahit anong gusto mo, iha, at kung saan ka magiging masaya sa kaarawan mo." Masayang sambit nito. Napangiti rin si Solen sa sinabi ng ama. Mula noon kasi ay hindi na nagkulang ang kanyang ama at ina sa pagmamahal, pagbibigay ng atensyon at pagbibigay ng mga bagay sa kanya nang ikinakasiya niya. Pwede din po bang ganito ang kulay na susuotin ninyo ni Mama? Para po family goals tayo." Masiglang dagdag pa ni Solen. Mabilis naman tumango ang kanyang ama. Mabilis pa sa 4:00 tumakbo si Solen sa kanyang ina para naman ibigay ang magandang balita dito. Natagpuan niya ang kanyang ina sa labas ng kanilang bahay kung saan ito madalas magdilig ng mga halaman nito na nasa labas lang ng kanilang gate. "Mama!" Tawag niya dito at niyakap ito. Mabilis naman ipanakita ang gown na kanyang naisuotin dito. Ganoon din ang kanyang suwestisyon na suotin ang kaparehong kulay na katulad sa kanya. Kagaya naman ng kanyang ama ay mabilis sa sumang-ayon. Makailang minutong pag-uusap ay napagpasyahan ng kanyang ina na kumuha ng makakain para sa kanila upang ma-enjoy din nila ang magandang panahon sa labas sa kanilang bahay. Ngunit hindi pa man nakakabalik ay nakakita naman si Solen ng tao sa labas ng gate. Kitang-kita niya ang pagmasid nito at tila ba inaantay na may lumabas na tao mula sa kanilang bahay. Dahil di sa kuryoso ay natagpuan na lamang ni Solen ang sarili na naglalakad patungo sa gate. Ano pong kailangan nila?" Tanong ni Solen habang pilit na pinapagaan ng kanyang boses dahil gusto niya nang itaboy ang lalaki. Hindi kasi maiwasan ni Solen na mag-isip ng masasama tungkol dito. Dahil base sa pananamit at itsura nito ay para sa kanya ay hindi katiwa-tiwala. Ang gusot, butas at maduming itsura ay hindi kaaya-aya para kay Solen. Kagaya din ng amoy nito na hindi papasa sa kanyang ilong dahilan upang makaramdam si Solen ng disgusto dito. "Maaari ba akong makahingi ng pagkain sa iyo, Ineng?" Tanong nito sa kanya. Hindi na din maiwasan ni Solen ang ipitin ang kanyang ilong dahil sa amoy nito. "Kahit tinapay at tubig lamang, Ineng." Dagdag pa nito. Bakas ang pagmamakaawa sa kanyang boses. Sa kasamaang palad, tila walang pakialam si Solen dito. "Naku, wala po kaming ganyan dito at mas mabuting pang umalis kayo dito bago pa ako magtawag ng gwardya." Walang bayad na pasensyang sabi ni Solen. "Kahit tubig na lang, Ineng." Pakiusap pa ng matanda. "Wala po kami yan, kaya umalis na kayo." Pagtataboy ni Solen dito. Maya-maya pa ay lumuhod ang matandang lalaki. "Sige na, Ineng, pampapawi lamang ng gutom." Pagmamakaawa nito. "Sinabi ng wala eh."
Sigaw ni Solen. Sa taas ng boses nito ay naalarma ang mga katulong sa kanilang bahay. Dali-dali naman lumapit sa kanya si Manang Elma sa kanya. Mabilis siyang inawat ito at hinatak papalayo ng konti sa gate, habang masamang nakatingin si Solen sa matandang lalaki sa labas. Wala rin sinay na segundo pa si Manang Elma at lumapit sa matandang lalaki. Inakala pa ni Solen na ipagtatabuyan niya ito, ngunit dali-daling nilabas ito sa bulsa ang isang paketa ng biskit at inabot dito. Dahilan upang ikagalit naman ni Solen. "Manang Elma, ano bang ginagawa mo? Itaboy mo na yan!" Utos si Solen dito. Mas lalo pang ikinadagdag ng kanyang galit nang mapansing hindi sinunod ni Manang Elma ang kanyang utos. Akmang muling sisigaw si Solen nang lumabas naman ang kanyang mga magulang mula sa kanilang bahay. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng mga ito. "Anong nangyayari dito?" Bakas ang otoridad sa boses ng kanyang ama. Ngunit bakas naman sa ekspresyon nito ang pag-aalala. Sir, si Ma'am po kasi utal na sumbong ni Manang Elma. "Hindi, Papa. Gusto ko lang kasi itaboy yan eh." Turo niya sa pulubi. "Tignan niyo yung itsura niya. Madumi. Napakadungis niya, Papa. Yung amoy niya rin ay di kaaya-aya. At saka, mukhang walang mabuting balak yun dito." Mahabang paliwanag ni Solen na puno ng pandidiri. Saglit naman tinapunan ng tingin ng kanyang ama ang pulubi bago muling ibalik yun sa kanya. Labis ang pagtataka ng papansin ni Solen ang disappointment sa mukha ng ama. Tila ba hindi ito natutuwa sa ginawa niya? Hindi rin maintindihan ni Solen ang nangyayari. Walang pag-aalinlangan namang pinapasok ng kanyang ama ang pulubi at iginaya ito sa upuan na kanyang pinag-uupuan bago sinenyasan si Manang Elma na kung ano. Mahinahon din kinausap ng kanyang ama ang matandang pulubi. "Ano pong may aalok ko sa inyong pagkain upang makabawi naman ako sa ginawa ng aking unika iha?" Mahinahong tanong ng kanyang ama dito. Saglit namang tinapunan ng pulubi si Solen na ngayon ay tila hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Tila hindi na proseso sa kanyang utak ang mga eksena ngayon. Kinakabahan pang sumagot pa ang pulubi sa kanyang ama. Kahit tubig na lang." Mahinang usal nito. Makaraan ng ilang minuto ay bumalik naman si Manang Elma. Bitbit ang isang pitchel ng juice na may kasamang baso at sandwich na nakalagay sa isang tray. Maingat niyang inihain yun sa harap ng pulubi at agad naman sumenyas ang ama ni Solen dito na kainin niya na yun. Hindi na nagawang gumalaw pa ni Solen sa kanyang kinatatayuan habang nananatiling nanonood dito. Maya-maya pa ay sinenyasan siya ng kanyang ama na pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Nakayuko naman itong sumunod dito habang naiwan ang pulubi at Manang Elma sa labas. Tahimik na nakaupo ang tatlo sa may sala. Nagaantay ng unang magsasalita sa kanila. "Bakit mo itinatabo yung pulubi, Solen?" Tanong ng kanyang ama. Kalmado lang ang boses nito at hindi mababakasan ng kung anong galit. Nanatili namang tahimik si Solen at nakayuko. Hindi alam kung paano at ano ang isasagot sa kanyang ama. "Alam mo bang kapos sa biyaya ang mga taong katulad nun? At tayo dapat ang nangunguna sa pagtulong. Tayo dapat ang nagpapakita ng kabutihan sa kanila." Mahabang lintanya ng kanyang ama. "Alam mo bang naroon din kami sa sitwasyon noon ng lolo at lola mo bago sila pumanaw?" Dagdag ng ama na ikinatigil ni Solen. Sa buong buhay niya ay ngayon niya lang maririnig ang buhay ng kanyang ama. "Lumaki akong kapos. Walang makain, walang matinong kasuotan, at higit sa lahat, walang maayos na tirahan." Kwento ng kanyang ama. "Mahirap ang buhay namin noon bago ko pa naman makilala ang iyong ina. Pero malaki ang pasasalamat ko sa mga taong bukas ang loob sa pagtulong. Katulad ng isang taong gusto kong maging katulad mo." Mas lalong nakaramdam ng hiya si Solen sa sinabi ng ama. "Nakakadismayado lang na ganun mo lang itinaboy ang taong yun na hindi mo alam ay kagaya ng iyong ama noon." Dagdag pa nito bago tumayo at nilisan ang sala. Sandali din siyang tinapunan na malungkot na tingin ng kanyang ina bago din siya lisanin nito. Naiwan naman si Solen na puno ng pagsisisi. Ngayon ay narealize nito na mali ang kanyang ginawa. Wala ring segundo na sinayang si Solen at dali-dali itong pumunta sa labas kung saan nila iniwan ang pulubi.
Napagpasyahan niyang humingi dito ng tawad dahil sa panguhusga niya dito. Mabuti na lamang ay mabilis din siyang pinatawad ng matanda. Magmula ng araw na yun ay nagsilbing tanda ang pagkakamali yun para kay Solen. Sa ngayon ay abala siya sa magiging preparasyon ng kanyang kaarawan. Marami kasi siyang binago para dito. Maging ang mga bisita ay nadagdagan. Mamayang hapon ang magiging selebrasyon. Ngunit sa araw na ito ay hindi siya ang magiging bida. Dahil para sa kanya, ang mga taong bukas ang loob ang dapat na magdiriwang ngayon. Magiging charity ball kasi ang kaarawan niya, kung saan ay iipunin niya ang mga donasyon na kanyang matatanggap para ibigay upang itulong sa mga kapuspalad. Handa ka na ba, anak? Tanong ng kanyang ina matapos itong kumatok at buksan ang kanyang kwarto. Ngumiti naman at tumango si Solen. Opo, mama. Susunod na lang po ako sa inyo ni Papa. Anya at niyakap ang ina. Ilang minuto lang ang pinanood niya ang papalayong bulto ng ina. Wala talagang kaide-ideya ang kanyang magulang sa espesyal na kaganapan ngayong hapon. Malalim na buntong hininga si Solen habang nakatingin sa mga taong naghihintay sa kanya sa dulo ng hagdanan. Ganoon din ang kanyang ama na matamis na nakangiti sa kanya. Tila ba napatawad na siya nito sa kanyang ginawang kasalanan. Dahan-dahan at maingat na bumaba si Solen ng hagdanan. Malamang ay nagtataka ang mga tao dahil sa pagiging simple ng kanyang kasuotan. Hindi makikitaan ng magalbong palamuti at mukhang nasa standard lang ang telang ginamit sa kanyang dress. Mabilis rin niyang tinanggap ang kamay ng kanyang ama nang makababa siya sa hagdanan at hinatid siya nito sa munting stage. Maraming salamat po sa inyong pagdalo ngayong araw. Panimula niya at isa-isang tinapunan ng tingin ang mga bisita. Ngayong araw din ay hindi ako ang bida, kundi kayo. At ngayong araw din ay i-anunsyo ko ang pagtatayo ko ng Earnest Charity Fund. At sa tulong niyo ay matutupad ito. Mahabang sabi ni Solen bago tapunan ng tingin ng kanyang mga magulang na bakas ang pagkalito at pagkagulat sa kanilang mukha. Itatayo ko ang Earnest Fund para sa mga kapuspalad at upang maipamahagi na rin ang mga biyayang natatanggap natin. Ang mga donasyon na aming matatanggap ngayong araw ay ipapamigay sa mga kapuspalad upang makapagsimula ang mga ito. Nais ko din mag-offer ng mga trabaho sa mga ito upang mas gumanda pa ang buhay nila, dagdag ni Solen. Ngumiti siya sa kanyang mga magulang. Maraming salamat sa pagdalo at maraming salamat sa mga magulang ko dahil mas pinaunawa nila ang isang bagay, ang pagtulong sa kapwa. Saad niya bago bumaba na stage at binigyan na mahigpit na yakap ang kanyang mga magulang. Simula ng araw na iyon ay naitayo ni Solen ang Earnest Fund at mas naitaguyod niya yun dahil sa tulong ng maraming tao. Naumpisahan ni Solen na ipahatid ang mga donasyon sa mga children's shelter at naibili ng mga pagkain at damit na naipamahagi niya sa mga kapuspalad. Nakapagpatayo din si Solen ng isang kumpanya ng delicacies kung saan ang mga naging empleyado ay ang mga kapuspalad. Isa na rin sa mga natulungan niya ay ang matandang lalaki na si Manong Noel na noon ay kanyang tinaboy. Ang kinikita ng kanyang munting kumpanya ay ang kanyang ginagamit sa pagtulong pa sa iba. Lumipas ang mga taon at mas marami pang natulungan ang mga taong katulad ni Solen. Tunay nga na ang pagtulong ay nakakataba ng puso para sa iba, nakakabuo ng pagkakaibigan at higit sa lahat, tumutulong upang makapagsimula ang bawat isa. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!